Alam nyo bang ang device na hawak-hawak ko ngayon ay halos kapresyo na ng isang motor or isang basic setup ng isang minivan? Pero bakit nga ba? Ano bang meron sa device na to? Ano ang mga kaya niyang gawin? At sulit ba kung bibili ka nito as a car camper or van lifer? Tara, pag-usapan natin yan. Etong nasa likuran natin ngayon ang AC200L, the latest power station of Bluetti. Bago tayo magsimula, para sa mga hindi nakakaalam, Bluetti is one of the company na nagpo-provide ng mga solar panels and portable power station na katulad ng nasa likod ko ngayon. Isa sila sa mga kinikilala natin dito sa Pilipinas na mga reliable brand pagdating sa mga power station na pwede natin gamitin pang backup, pang camping at pang van life. Again, lilinawin ko lang po na ipinadala pala sa atin ni Bluetti itong ating AC200 ng libre pero hindi po nila tayo binayaran para gumawa lang ng mabuti dito. At sasabihin ko lang yung mga personal opinion ko pagdating sa device na to. Nung dumating sa akin ang parcel ay ganito ang itsura niya. Makikita natin dyan na sobrang secured at safety talaga yung power station natin sa loob. Lipat tayo dito sa harapan ng ating van. Pagbukas natin dito sa box ay makikita natin itong isang pouch, which is ang laman nito ay itong ating mga cable. Sa loob ng pouch na to ay matatagpuan natin ang ating mga charging cable katulad ng AC cable, DC cable, and solar cables. Pakita ko sa inyo kung paano gumagana itong mga cable na ito mamaya. Meron din tayong user manual na hindi naman natin binabasa. Then, ayan na. Nice! Napakaganda! Napakabigat nga lang din! Ito po ang Bluetti AC200L, the latest power station in the market ng Bluetti. At katulad nga ng sabi ko po sa inyo, pag Bluetti, sure ka na matibay, maaasahan at quality ang iyong product. Bago natin simulan yung ibang specs, pakita ko muna sa inyo kung ano ang pinaka-disenyo nito. Ito po sa ating gilid ay makikita natin ang ating power on and off button. Isang press lang natin at iilaw na yan, tapos ma-access na natin itong ating power station. Sa baba niya naman, meron tayo ditong DC output kung saan ilalagay lang natin dito ang ating cigarette charger at pwede na tayo makapag-charge ng mga 12 volts device natin. At meron din tayo ditong 48 watts na DC output, which is sobrang powerful. Dito naman sa gitna makikita natin itong ating LCD screen. Lalabas dito yung DC output and input natin, pati AC. So lahat ng information ay pwede nating makita dito. Pero pwede din natin yung makita sa app na ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana mamaya. May tatlong pindutan dito sa baba ng ating screen. Ito ang DC, USB at AC, kung saan pipindutin lang natin yan para mag-activate or gumana itong ating power station kung ano yung gagamitin natin. Sa baba meron tayong saksakan ng 100 watts na Type-C. Sobrang bilis mag-charge pag ganyan. Pagkatapos sa ibaba din ng USB ay meron din tayo ditong USB-A na dalawa ang saksakan po natin. Pwede din natin gamitin pang charge or yung mga device natin na nangangailangan ng USB Type-A na saksakan katulad ng electric fan ko. Kaya sobrang useful pa din talaga ng mga USB-A. Pagkatapos sa dulo naman isa uling USB-C 100 watts. So bali dalawa yung 100 watts natin. And yes, aminin man po natin at sa hindi, USB Type-C na kasi ang gumagana ngayon. Kahit ang aking laptop ay gumagana na po siya by charging ng USB Type-C. Dito naman sa ating AC side ay makikita natin dito ang 4 na outlet kung saan pwede natin pong pagsabay-sabayin yan. Mamaya susubukan natin lahat yan para makita natin kung gaano ba kataas talaga ang watts na kaya nitong power station na to. Dito sa gilid ay may isa pa tayong saksakan na para naman sa mas mataas na voltage. Meron din itong disenyo kung saan pwede natin siyang hawakan ng 4 dito sa gilid. At dito naman natin makikita, ito din sa gilid natin makikita yung ating mga saksakan kung saan makikita natin dito ang DC input, ang ating AC input, tsaka kagandahan dito mga kabatak, meron siyang nakaabang na external battery. So kahit malaki na tong power station natin at nabibitin ka, pwede ka ulit bumili ng isa pang extra battery kung saan pagdudugtungin mo lang siya. May nakita akong ganitong device din. I-review ko yan soon kapag dumating na sa akin. Pero ganito din ang disenyo na nauuso ngayon na pwede nating pagpatong-patungin yung mga battery natin para mas matagal siyang malobat. Sa pang nagustuhan ko dito sa AC200 ay lahat po ng mga pagsasaksakan natin ng ating mga device ay meron siyang mga cover. Kaya naman, sobrang isang plus point yon dito sa Bluetti AC200. Merong tatlong paraan upang ma-charge itong ating power station. Una ay ang AC charging, which is natural na isasaksak lang natin ito sa ating mga outlet.
Pangalawa naman, itong ating DC charging kung saan isasaksak natin ito sa charging port ng ating mga sasakyan. At makikita natin dyan na magcha-charge na itong ating AC200, which is kapag dito po natin siya sinaksak, tumataginting na 7.6 hours yung hihintayin mo bago siya ma-full charge. Within 77% na yan ha. So sobrang bagal talaga kapag dito mo siya sinaksak. Kaya naman, yung isang paraan na gagawin ko ay ganito. Kailangan lang po natin kunin itong ating yung MC4 charger connector, tapos isasaksak lang natin siya dito sa gilid. May nakaabang kasi dito eh. May magic ano po dito, charging. Ayan, so pagkatapos nyan, ito, i-connect lang natin dun sa pinag-connectan natin. Itong dalawang saksakan na to galing sa AC200, pag-connectan lang natin sila. Tapos, i-on natin to. Ayan. Pihitin lang natin ng konti. At ganun lang, kahit hindi na natin gamitin itong ating app, ay magcha-charge na po siya ng nasa 300 hanggang 500 watts ay kaya niya pong i-charge itong ating power station. At makikita nyo nga dyan na 1.7 hours lang, full charge na itong ating power station kumpara sa 7 hours. Tapos kapag tinasan pa natin yung voltage niyan dito sa ating app, ay mas bibilis pa po siya na tinignan ko siya halos 3 hours lang, mafu-full charge na siya. Eh araw-araw naman tayo bumabiyahe. At araw-araw din tayong nakaka-reach ng 5 to 6 hours ng biyahe. Kaya naman, itong ating power station ay mai-charge natin palagi. Ngayon, ang kagandahan pa dito ay pwede natin siyang i-connect dito sa ating app, kung saan makikita po natin dito yung parehas na input and output ng ating Bluetti AC200. At ang kagandahan pa, pwede natin siyang i-control gamit itong ating app. Pakita ko sa inyo. Bali, ang gagawin ko po ay sasaksak ko itong ating mga blower. Yan, naka-on na po yan. Ngayon, hindi ako lalapit dito sa ating device, kundi gagamitin ko lamang itong ating app para patakbuhin siya. So yan, yan, makikita nyo po dyan. And okay, pag inon natin yung AC, tatakbo na po yan. Yan. Ngayon meron tayong interesting experiment kasi susubukan po natin gamitin itong ating mga blower, yung ating heat gun, yung ating vacuum at yung computer natin na nandyan, kung saan sobrang hindi na to practical sa van life kasi halos electric fan at laptop lang naman yung ginagamit ko dito sa loob tsaka pang charge. Pero for the sake of this video, subukan natin silang isaksak at pagsabay-sabayin at tignan natin kung hanggang saan nga ba ang kaya nitong Bluetti AC200L. Ang una nating test, heat gun. Try natin. So isasaksak lang natin siya dito. Tapos yan. Grabe, sobrang lakas pala kumonsumo ng isang heat gun na umaabot na tayo ng 1,500 watts. So yung mga power station ko pong ginagamit ay hindi kayang patakbuhin itong heat gun dahil nasa 600 watts lang po yung kaya nila, katulad ng ibang power station ko. Pero ito, kayang-kaya niya itong ating heat gun. Ang pangalawa po natin sa listahan, itong ating blower. Kung saan ito, minsan ginagamit ko talaga to pang car wash dahil alam nyo naman, para mabilis makatuyo tsaka makapaglinis sa loob. Yan, i-try natin. Yan, makikita nyo naman na gumagana itong ating blower dahil, ayan, check lang natin yung output din nito. 500 watts naman po itong ating blower. Sunod naman po natin itong ating vacuum na nandito. Ayan, pagkasaksak pa lang, wala kasing on and off to, pero madidinig nyo naman po dyan na gumagana itong ating vacuum. Yan, sambuong appliances po yan ha. So try natin. Saga din yung watts nito. Yan, sobrang lakas. Ang ingay! Yan, gumagana po siya and we're pulling around 1,000 watts dito sa ating power station, which is kayang-kaya pa din. Mamaya susubukan nating pagsabay-sabayin. Next naman natin itong ating napakalaking PC. Yan, ito po yung computer ko sa loob ng bahay na ginagamit ko. Makikita nyo may mga sulat pa, pero yan, sobrang powerful po niyan at subukan natin kung kaya nyo ding paandarin. At ito na nga po, in 3, 2, 1. Yan, gumagana din ang ating napakalakas at napaka-powerful na computer dito sa ating AC200. Pero parang mababa lang yung watts niya. Around 56 watts lang. So mababa, mahina lang pala tong ating computer. Ngayon po mga kabatakay, susubukan po natin isagad yung 2,400 watts nitong AC200L at tignan natin kung kailan siya mamamatay. So ang gagamitin na lang natin itong ating vacuum na around 1,900. Ito naman 1,000 watts din ng kaya nito. So ay 1,500. So yan pa lang dapat. Mag-overload na yan, pero up to 3,600 daw kasi yung kaya nyan, plus yung blower pa natin. So try natin mga kabatak, ifo-focus ko na lang dito yung ating camera. Sasagadin na natin agad.
Pangalawa, blower. And heat gun. Yan, nag-overload na po siya, namatay siya around siguro mga 30 seconds niya lang napaandar yung 3,100 watts. Okay, eto lang po yung masasabi ko dito sa AC200L ng Bluetti. Ito po ay isang napakaliit yet napaka-powerful na device, lalo na kung mahilig tayo sa car camping or especially van life. Sa totoo lang po, yung gamit-gamit ko na EB3A ng Bluetti din ay umaabot sa akin ng 2 to 3 days, kung saan electric fan lang po yung ginagamit ko at yung pag-charge naman kasi ng mga device ay pwede sa sasakyan. Kaya naman itong AC200L ay siguro baka isang charge ko nito ay isang buwan na. Tapos sasamahan pa natin yan ng ating DC-DC charger na mapapanood nyo po dito, ay maima-maximize po natin yung ating energy habang kumukuha tayo or nagta-travel tayo sa daan. So dahil maliit lang naman yung mga appliances ko dito sa loob ng van, ay pwedeng-pwede na po ito. Kaya maraming salamat sa Bluetti for sending us this one. Pero syempre, lilinawin ko lang po na ipinadala sa atin to ng libre, pero hindi po ibig sabihin na binayaran tayo para magsabi lang ng mga magaganda dito sa device na to. But again, thank you so much Bluetti for sending this AC200L. Ngayon ang tanong ay, sulit bang magkaroon ng isang AC200L? Para sa akin, kung nasa van life at nasa camping era ka ngayon, ay pwede mo itong makonsider as your portable power station. Na syempre, ang lakas pang mag-charge nito sa solar, kaya panalong panalo. Salamat din sa inyong panonood at magkita-kita po tayo sa ating mga travel adventure na i-upload na natin soon. Salamat mga kabatak!